Magandang umaga mga ka-happy hour, at narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Si Senator Ronald Bato de la Rosa, nananatiling nasa Pilipinas. Ito ay nananatiling nasa Pilipinas si Senador Ronald Bato de la Rosa batay sa impormasyong hawak ng Philippine National Police. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., patuloy nilang tinutunton ang posibleng kinaroroonan ng senador sa pamamagitan ng mga natatanggap na impormasyon at pagsubaybay sa mga taong malapit dito, kabilang na ang mga kaibigan at kamag-anak ni De La Rosa. Sinabi ni Nartates, araw-araw ay nakatatanggap sila ng impormasyon kaugnay ng kinaroroonan ni De La Rosa at ito aniya ay kanilang pinaproseso na nagsisilbing intelligence information. Samantala, nauna nang itinanggi ni Interior Secretary John Vic Remulla ang mga ulat na naaresto na si De La Rosa at nananatiling at large ang senador at patuloy na tinutugis ng mga awtoridad. Batay sa last known location nito, si De La Rosa ay nasa Mindanao. We are looking at the different places of the supposed whereabouts of friends, relatives, as well as kung sino yung lagi niyang kasama. And most probably is nandito siya sa Pilipinas. Sa iba pang balita, panukalang batas sa West Philippine Sea Education, inihain sa Kamara. Ito ay naghain ang House Young Guns ng House Bill No. 10587 o West Philippine Sea Education Act upang maisama sa kurikulum ng mga paaralan ang angkop na edukasyon tungkol sa West Philippine Sea. Layunin ng panukala na turuan ang mga estudyante tungkol sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea batay sa Konstitusyon, Philippine Maritime Zones Act UNCLOS, at sa 2016 arbitral ruling. Ayon sa mga may akda, mahalagang mabigyan ang kabataan ng tama at batay sa ebidensyang impormasyon upang hindi malinlang ng maling impormasyon at propaganda. Inaatasan din ng panukala ang Department of Education at Commission on Higher Education na bumuo ng pamantayang learning materials katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pero, nakasaad din na ang pagtuturo ay dapat manatiling hindi partisan, nakabatay sa ebidensya, at naaayon sa mga opisyal na pulisya at internasyonal na batas. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 11 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.